So ayan guys, welcome to my YouTube channel. Ang gagawin natin for today's vlog ay ganito guys. Maglalagay tayo ng park light at saka dual contact park light with signal light. Ayan, papalitan natin yung signal light natin na incandescent bulb ng LED. Dual contact to guys. So may tatlong variation to, orange white, orange red, tsaka orange blue. So ang ginawa ko ay yellow blue pala. Yellow blue, yellow red, yellow white. So pinili ko is yellow white. So ano magiging itsura niya? Pagka naka-open yung aking park light, which is white, naka-steady lang yan. Ngayon pag nag-signal ako, halimbawa nag-signal ako sa area na to, mamamatay yung white, magiging yellow yan. Magbi-blink yan, si-signal siya. So pag pinatay ko na yung signal ko, babalik yung park light ko, yung white. So magiging DRL ko na yon, daytime running light. So mayroon to dalawang circuit. Yung circuit ng park light na white, tsaka dito naman sa terminal niya, yung circuit ng signal light niya. So start na tayo guys. Lalagyan ko siya ng diode. Ang purpose ng diode ay pang blocking. May dalawang klase kasi ang purpose ng diode guys. Isang forward bias, isang reverse bias. So yung isa dyan ay nakalimutan ko na kung forward o reverse bias. Yung isa diretso lang yung pasok ng kuryente pero wala na siyang balik. Pag binaliktad mo naman siya, walang pasok ng kuryente. So hindi ko na maalala kung alin doon, kung reverse bias o forward bias. Yun lang naman ang purpose nito. Diode natin. Pang block lang to ng excess voltage. Para hindi nagbi-blink yung ating LED. Then mapahaba yung buhay niya. Kasi minsan nakakasira din yung mga excess voltage na yan. So lalagyan ko yung white at saka itong dito na ako maglalagay sa signal light. Sa light blue. Pag sa bit pag sa Honda Beat, light blue at saka orange. Doon ako maglalagay ng dalawang diode. Dito naman sa park light, dito sa wire na to. So lalagyan ko siya, maghihinang ako dyan ng dalawang diodes, pang blocking. So start na tayo. So ayan guys, start na tayo. Lalagyan ko muna ng ng diode, itong wire na to. Itong wire kasi na to ay para to sa park light. Ito yung i-rewire natin. So may dalawang way dito sa wire na to para lagyan siya ng supply ng kuryente. Pwede nyo padaanin sa relay para safe na safe, 100%. Walang sunog sa load o sa electrical nyo, sa wire. Kasi ang stock wire natin, ang harness, ay napakaliit lang yan. So dapat kontrolado lang yung mga loads na ilalagay natin dyan. Pero so far, sa tingin ko naman, ito ay mababa lang yung watts niya. So para sa akin, pasok to, pwede nyo to i-direct sa inyong wire harness. So kung gusto niyo siyang i-direct, bahala na kayo kung saan kayo kukuha. Pwede kayo kumuha sa battery direct, pwede rin sa ignition key, yung ACC line na tinatawag natin doon sa off ng ignition switch nyo, yung wire noon, meron yung wire doon bago magsusian. So pwede kayo mag-tap doon sa, ang tawag doon ay accessory line doon sa off, yung walang power, para pag on nyo ng susi, magkaka-power yung wire na nilagay nyo. Then pwede nyong hindi lagyan ng switch para pag on nyo ng susi ng motor, iilaw na yung park light nyo. Pwede rin nyo naman padaanin sa switch. So bahala na kayo kung ano yung gusto nyo. Pwede naman padaanin nyo siya sa relay. So kung any type dyan, kung may mga accessory kayo sa motor nyo na may nakita kayong relay, so pwede nyo siya doon isabit. So mag-tap kayo sa 87. So pag on ng ignition nun, magkaka-power yung 87. So bahala na rin kayo kung padadaanin siya switch o hindi. So nasa inyong choice na yun guys. So ganun lang yun ka-simple. So kaya ko naman in-advise to na pwede ilagay siya i-direct sa wire harness kasi mababa lang ang watts nito guys. Hindi lahat pwedeng mag-direct Lalo na yung mga matataas ang wattage, wag nating i-direct yun. Padaanin natin sa relay. Yung relay kasi mayroon niyang ampere rating. So sa ampere, kung kukumputin mo yan,
lalabas doon yung maximum wattage, yung watts na pwede mong ilagay. Lahat kasi ng accessories natin ay by nakikita natin or makukompute sa watts, hindi sa ampere. Ang watts yan yung laki ng ng kain ng kuryente ng accessory. Ang ampere naman, yan yung maximum na pwedeng i-carry o dumaan doon sa wire, sa pyesa. So, diyan papasok ang relay for protection natin. Kasi hindi naman natin pwede i-direct sa wire yung mga matataas na load. So, para ma-avoid natin yung pagkasunog o iinit yung wire, yung insulation, ito, insulation tawag dyan insulator. So, iinit yan pag sobrang taas ng load mo, mataas ang amperahe noon. Ngayon, hindi siya pantay doon sa laki ng wire, which is maliit lang ang maximum ampere rating niya. Doon sa laki ng load na inilagay mo, ano mangyari? Iinit yung wire, yung copper dyan, masusunog yung insulator, masusunog yung motor. So, yun ang explanation nun, guys. Yun ang mabibigay ko sa inyong tip. Kung matataas ang wattage, padaanin sa relay. Kung maliit lang ang watts, wag masyadong marami, kaunti lang or mga isang piraso, pwede kayo mag-direct sa wire. So, yun lang ang pwede nyong gawin, guys, ha? Para safe tayo. So, start na tayo. Lalagyan ko siya ng dalawa muna dito sa wire, tag-isa sila dito sa kaliwa at saka sa kanan ng diode. Then yung para dito naman sa terminal, para doon sa signal light, doon ko na yun sa wire sa yellow sa orange. Sorry, hindi yellow, sa orange at saka sa light blue, sa signal light wire ng ng ating Honda Beat. Honda Beat ang tinutukoy ko, guys, ha. Ngayon, sa paglalagay naman ng diode, kung makikita nyo, ito yung papunta dito sa LED, sa LED. So, kung makikita nyo, ang diode natin, mayroon siyang stripe ito. Ito kasi yung positive niya. Yung cathode, ito yung anode, yung walang stripe, yung negative. So, yung positive niya, yung may stripe, papunta rito sa LED. Nakaganyan dapat yan, guys. Puputulin nyo yung wire yan, nakaganyan siya. Yung may stripe, ayan yung may stripe na silver, papunta rito sa LED. Yung walang stripe dito. Kasi ang mangyayari niyan, pag sinuplayan to ng kuryente, dadaan dito, pupunta sa LED. Ngayon, walang babalik na kuryente, na voltage. Kasi, mabablock na ng diode. One way lang to, guys, one way. Walang balik yan. So, yung kuryente na pwedeng pumunta rito na excess voltage ay mahaharang ng diode. Kaya ang mangyayari, protektado yung ating LED. So, yun lang naman ang protection nito, pang-blocking sa mga excess voltage para hindi masira yung LED natin. So, yun lang. So, ihinang ko muna siya, guys. So, ayan na, guys. Tapos na natin mahinang yung sa park light niya. So, ito na yun. Bago natin balutan ng tawag na ito. Ito, string tube. So, ito na yan. So, ito yung may mga stripe. Yan, yung dalawa. Papunta yan dito sa left and right na park light nitong LED natin. So, kung papansin niyo pinagsama ko na, pwede naman yan pagsamahin na kasi iisa lang naman ang supply na magsusupply sa dalawang yan. So, okay lang yan, guys, yung ganyang setup. So, bahala na kayo kung anong diskarte nyo. So, ayan na, guys, no. Dito ko lang siya nilagay sa may mismong malapit sa may socket ng ating signal light. Ang ating signal light wire, ito, yung light blue. Yan. Kung kita nyo naman, ito yung positive ng ating diode, yung may silver, papunta dito sa socket, sa may LED. So, same din sa kabila. Ito kasi napalitan na, hindi na to original, kaya makita nyo, iba na yung kulay. So, ito yon yung diode natin, yung positive niya, punta dito sa socket. So, ito kulay orange naman yung isa. Yung isa kulay light blue, yung isa orange. So, sa Honda Beat lang to, guys, ha. Sa ibang motor, magkaiba ng orientation yan, ha. Hanapin nyo na lang pagka sa ibang motor. Then, lalagyan ko na yan ng, cover. So, pwede rin naman, guys, doon na lang sa may connector, sa may ibabaw. Yung bago mag-socket, bago dito. Kung makikita nyo, ayan, mayroon siya, light blue at saka orange. Yung isang connector, yung yung female doon sa may kabila, pwede kayo mag-tap ng diode doon. So, depende na kung anong gusto nyo, guys. Nasa inyo na yung diskarte. So, ngayon, iaano ko na to.
Iano ko na ng ibabalot ko na ng electrical tape at saka ito ng shrinkable tube. Then itatap na natin. So ito naman sa park light, dito ko na yan pasasakayin ito. Ito yung park light ko na kulay blue eh. So dito ko na itatap to. Ito dito. Isang ano lang naman sila, supply. So ayan na guys, no. Tapos na natin may may pasok yung ating LED. Ito na siya. Yung ating dual contact. So ito na yung bulb na tinanggal ko. Ito yung stock, yung incandescent bulb. So 12 volts, so 10 watts. So kita nyo, ang laki oh. Yung pinakita ko sa inyo doon sa unang vlog ko is 5 watts lang na bulb kasi galing sa Smash yun. So ito, stock ng Honda Beat. So makikita nyo ang taas ng watts ng load niya. So 10 watts kada isang bulb. So ibig sabihin, kapag nag-hazard ka, apat na 10 watts yan. So aabot siya ng 40 watts kung tutuusin. Pero so far, kaya naman siya ng nilagay natin na 21 watts lang na flash relay. So ang point lang doon is kapag ikaw ay mag-hazard, magpalit ka ng relay kasi ang stock natin na relay is 10 watts lang. So hindi siya intended for apat na bulb ng simultaneous, ng sabay-sabay. So dalawa lang siya, isa sa front, isa sa rear. So yun lang yun. So balik na tayo dito. So naitap ko na yung dalawang dual contact natin na signal plus spark light. So ang ginawa ko dito sa design na to, kung papansin niyo sa unang motor ko, pag in-on nyo yung ignition, automatic may DRL na ako, nakailaw na yung white. So ito iba. Pwede ko siyang i-on sa switch, pwede ko siyang patayin. So pinadaan ko siya sa switch. So i-test na natin para makita nyo. Ito ay plug and play lang, pero magtatap ka lang ng wire sa park light. So yan, i-on natin yung ignition. I-on natin yung ating park light. So ayan, kita nyo umilaw na siya. So kaya siya tinawag no dual contact. For example, pinagana mo tong park light mo. Pag ikaw ay nag-signal, automatic, dapat yung white ay magdi-disengage. Kasi sisignal ka na nga eh. Kasi ang naka-ano sa LTO, dapat yellow. Pag ikaw ay magsisignal. So try natin mag-signal. So ayan, nag-disengage yung white. Nawala yung ating park light. So ang umiilaw is yellow. Kung makikita nyo sa kabila, nakailaw pa rin yung ating white park light. So dapat pag pinatay ko yung ating signal light, babalik yung white natin para siya maging dual contact. So yun, bumalik yung ating white. Nawala yung yellow. So magsisignal tayo sa kanan. So yan, nakita nyo nawala yung white, umiilaw yung ating signal light na kulay yellow. So dapat babalik yan. So yan, bumalik yung ating park light na white. Ngayon pag nag-hazard naman tayo, dapat mawala yung totally yung dalawang white na yan. So try natin mag-hazard. So yan, naka-hazard na tayo. Puro yellow na yung nakikita nyo sa harapan. Dapat nag-hazard din sa likod. Kasi baka sabihin nyo may daya. O yan. So ayan, nakikita nyo, naka-hazard tayo ha. Kaya nag-hazard sa likod. Pero yung ating rear na signal light ay bulb pa rin yan. Hindi pa ako nagpapalit ng LED. So ngayon, pag ako ay nagpalit, gagawin ko uli ng vlog yon para makita nyo. Lalo na sa mga newbie. Kasi naglalagay ako dyan ng diode, rectifier diode. Pang blocking natin sa excess voltage para tumagal yung LED. Kasi masyadong maselan ang LED. Compare sa ating incandescent bulb lang. So yan na siya guys, ang itsura niya. Yung aking park light, hindi nyo makikita yung kulay blue kasi nandoon yun sa loob. Hindi ko pa siya kinabit. Kusa siya natanggal kasi maluwag. So papatayin ko na yung ating hazard. Click nyo lang tong ating hazard switch. Yun. So yan, bumalik na siya sa park light. So ngayon, sabi ko nga, hindi ko to ginawang DRL kasi nilagyan ko siya ng switch. Ang meaning ng DRL, daytime running light. So uso yan sa mga kotse. So yan, naka-switch siya. Doon sa isang motor ko, yung Smash, naka-DRL talaga yon, intended siya for DRL. Pag on mo ng ignition mo, ng inyong switch dito sa susian, iilaw na. So yun lang guys.
yung aking tutorial for today, yung dual contact. So ito halos plug and play na ito. Hindi na to gaya ng dati na kung ano-anong mga pinagagawa, gumamit ng 4 na relay, gumamit ng diode, gumamit ng kung ano-anong mga wire. So mga nasa 20 installation yun, mga 20 wire ang ginamit. So ito wala na. Ang itatap mo na lang dito, bigyan mo lang ng kuryente yung inyong park light. So halos parang ano na rin to, plug and play. Hindi na rin siya nalalayo sa plug and play. So ang ginawa ng ano ngayon, mga negosyante, syempre, mga technology natin ngayon, pinadali na. Compare sa dati, mga nauna nyo, makikita nyo naman sa YouTube kung ano-anong mga wire ang pinaggagawa nila para makabuo sila ng dual contact na park light at signal light. So ngayon, hindi na, plug and play na lang. Salpak mo yung bulb, itap mo lang ng supplyan mo lang yung park light, so okay na. So automatic na yun, naka dual contact ka na. So sana may natutunan naman kayo ngayon na technique paano mag-install ng LED park light dual contact with signal light. So susunod is kung paano maglagay naman ng LED na signal light nung sa likod. So yun naman ang aking iba-vlog. So yan, try uli natin yung ating dual contact, guys. So yun natin yung park light with switch yung park light nito ha. So yan, umilaw na yung ating park light. Sabay nitong aking park light sa baba na kulay blue. So mag-signal tayo sa kaliwa. So yan guys, yung left side natin yan. Sa gabi mas maganda yan, mas maliwanag yan. Kapag itong firefly na dual contact kasi liwanag to ng signal light ng kotse na LED. So mag-signal tayo sa kanan. Yan. Milaw yung ating yellow, automatic cut off yung white. Yung white is the park light. Ngayon, i-off natin yung ating signal. So babalik yung ating white na park light. Then try natin mag-hazard. So yan, naka-hazard tayo guys. Kung papansin nyo, yung blue, hindi yan nawawala kasi wala naman siyang kinalaman, hindi siya kasama sa dual contact. Kasi may sariling T10 lang yan na LED na park light. So ibalik na natin, patayin na natin yung ating hazard. So babalik yung park light. So ngayon, since naka-switch yung aking park light, hindi siya naka-rekta sa ignition, pwede mo siyang i-off. Ayan. Ngayon, kung gusto mo mag-park light, pwede mo siya i-on. Sabayan nitong kulay blue yung aking park light. I-off ko yung aking park light. Off natin yung engine. So yun, gano'n lang kadali guys yung ating LED, park light and signal light, dual contact. Sana may matutunan naman kayo sa aking tutorial for the day. So paki-subscribe na lang guys. Pag nag-subscribe kayo, paki-pindot ng bell, tapos yung all. Then paki-comment kung ano pang mga suggestion nyo or yung inyong kung na-satisfied ba kayo sa aking tutorial or kung gusto nyo pa ng ibang mga tutorial. So pwede kayo mag-comment dyan guys, and then pwede kayo mag-like kung okay sa inyo yung aking tutorial for the day. Salamat.